Magandang gabi po sa lahat at napakagandang gabi. Pakishare po ng ating video. Meron po kayong aral po na mapupulot sa atin. Meron po tayong kaibigan na mga manggagamot ay umiyak ngayong gabi. Tumawag sa akin. Kasi nga ay pumunta sa doktor ay wala naman sakit, isa sa manggagamot, at nababalikan po siya ng kanyang ginamot. Ito po kasi yan ang sikreto. Pag isa ka pong manggagamot ay pag manggamot ka kasi ay ang iba kasi ay hindi naniningil. So bali respetuhin po natin. Pero ako kasi sinabi sa akin ni Moises, meron siyang sinabi, pag ako ay manggamot ay kailangan niyo talaga magbayad ng donation. Hindi man ako naniningil pero kailangan niyo talaga magbayad para yung ang sakit ng tao ay hindi pumunta sa iyo, kasi pag ginamot mo yan na hindi ka babayaran, may posibilidad na yung sakit ng pasyente ay pumunta sa manggagamot. Oo. Meron yan. Pero may iba din na manggagamot kahit hindi bayaran ay hindi nakakasakit. Depende kasi yan. Kaya ito po, umiyak. Umiyak siya sa akin. Alam niyo ba kung bakit? Bakit siya umiyak? Yun po ay nadapuan po ng sakit. Kaya ito, pakishare po ng video. Maraming salamat po ha. Ito po sa aking karanasan. Sa aking karanasan po. Sa nagtanong pala, ang aking gamit ay wala na po itong dasal-dasal na gagawin. Kusang suot mo po ito. In kaso ikay mag-encounter, kahit ikay ay nakatuwad dyan, pag suot mo ang aking gamit, ikay talaga ay makakaligtas pagdating po talaga sa enkwentro. Marami na po nagpapatunay sa aking gamit na totoo po talaga ang gamit ni Kabiboy. May resibo ka ginti ginani. Ito pa kasi yan. For example, ito ang iyong gamit. Yan. Napakagandang bao, muka, at saka likod. Ang iyong gamit. Ito, for example, ang gamit mo. Nanggamot ka, ito po ang iyong panangga. Mas malakas po ang gamit kaysa sa puder. Tandaan niyo po yan. Mas malakas ang panangga kaysa sa puder. Ito ang iyong gamit. Nanggamot ka. At ito ang laman. Pag manggagamot ka na mahina ang karga dito, mahina ang laman, ikaw talaga ay mababalikan at ikaw po ay magkakasakit ng ginagamot mo. Alam mo ba kung bakit? Sa kulam, hindi katablan kasi nga mayroong kapanangga. Sa palipan ng hangin, sa tigal po, sa lason, hindi katablan. Pero may pero. Hindi katablan na magkukulam mga engkanto. Pero isa lang ang masabi ko, tatalab sa iyo ang demonyo. Papakialaman ka talaga ng demonyo. Kasi ako 11 years ako nagkasakit. Nagrabe ako ng 3 taon. Malapit na akong mamatay. Kahit pumunta kayo dito sa amin, alam po nila na nagkasakit ako noon ng 3 years. Hindi basta-basta. Almost 300,000 ang nagastos ko sa doktor. Hindi ako gumaling. Kasi spiritual yung karamdaman ko. Respeto po sa ating mga doctors, mga nurse. Sila po ay nananiwala po talaga ako. Kasi nga ako minsan ay nagpapadoktor talaga ako. Kine-check ko yung aking mga karamdaman kung meron bang diferensya. Pero pagdating po talaga sa spiritual, ay hindi yan magagamot. Opo, hindi yan magagamot. Kasi iba ang sakit. Iba ang sakit na yan. Kaya nga, hindi ka nga tabla ng kulam, barang palipadangin tigal po, ay pipikialaman ka talaga ng demonyo. Yan. Demonyo ang pikialam sa'yo kasi nga alagad ka ng Panginoon na manggagamot ka. Yan ang nangyari sa akin noon. At ang iba po na mga gamit ay bawal po dalhin sa patay. Yan. Bawal din po dalhin sa patay. So, pero respeto po. Nirespeto po na natin ang kanilang mga gamit. Ito po ang sa akin. Ang nangyari po sa akin. Noon pumunta ako sa patay. Sa uncle ko doon sa Tibuli. Hinubad ko po lahat ang aking panangga. Dito. Yan sa kamay ko. Dito sa kanan. Hinubad ko ito. Yan. Hinubad ko yan. At saka ito. Hinubad ko yan. Yan. Alam nyo ba kung bakit? Pagdating po doon, mga kalahating oras, doon, malapit na rin ako mamatay. Suka ako ng suka. Oo, nasusuka ako ng nasusuka. Na hindi ko na po makilala ang mga tao. Kaya umuwi agad ako sa bahay. At ginamot ko yung aking sarili. Oo. Pag dumating ka sa patay, doon sa patay, titirahin ka ng mga demonyo, engkanto, mangkukula, mambabarang. Doon. Kaya pag hinubad mo ang iyong panangga or kargada, yan, patay ka sa kanila. Kahit magpudir ka ba, o buso mo pa lahat na pudir, kahit magpudir ka pa pinakamalakas, ikay talaga ay mapapasukan. Pero pag mayroong kang panangga na totoo, hindi ka mapapasukan. Kaya ang aking
ang aking gamit pwede dalhin sa patay o sa lamay. At ito ang aking gamit ay maswerte po ito sa pamumuhaya, maswerte sa pagtanim ng palay o mais, maswerte sa negosyo sa tubig, sa hangin, sa lupa o sa apoy. Ang gamit po ni Kabiboy ay pangkalahatan, maswerte po talaga sa pamumuhay. Balang araw ay asinso ako, malalaman nyo din po na mag-iba po ang buhay ni Kabiboy dahil sa mga gamit na yan. Yan po ay totoo pong mga gamit. Kaibigan po natin nagtanong, bro, maswerte ba yan sa ano? Maging sa sugal ay swerte. Kasi nga hindi ka naman nagnanakaw, nagsusugal ka naman. Yan din po ay swerte po yan. Kaya nga maswerte sa pamumuhay ang gamit po ni Kabiboy. Pakashare po ng ating video. Kabiboy, meron ka bang pruweba na pagsuot ko ang gamit mo ay hindi ka talaga tatablan po ng ng demonyo? Meron akong pruweba sa totoo. Pwede mo bang ipakita? Papakita po natin yan mamaya, basahin po natin. At ito pong ating gamit, sabi po ng iba, ang gamit mo Kabiboy, kaya ko yan gawing guma. Ay nako, baka ang gamit mo ay maguma sa akin, hindi ang aking gamit. Oo. Ang gamit nyo, sa totoo, kaya ko yan gawing guma. Pero ang gamit ko, hindi nyo ito kayang gawing guma. Hindi nyo ito mahubaran ng discommunion yun. O hindi nyo ito ma-discommune kasi mayroon itong orasyon kontra discommunion. At hindi nyo rin ito masusumpa ang aking gamit. Hindi nyo rin ito mababasag. Sabi ng iba, Kabiboy, yung gamit mo ay ipatisting daw. Subok na ito, nasubukan na ito noon. Tingnan nyo dyan ang video ko sa YouTube o sa Facebook. Huwag nyo subukan ang gamit kasi noon nasubukan ko na ito. Subok na, hindi ko na sinusubukan. Alam nyo ba kung bakit? Kung bakit nga Ito nga pupukin mo nga ito ng martilyo, sigurado mababasag ito. Yan. Mababasag, kaya nga itong lagariin, di ba mapuputol? Paano na baril? Sigurado basag ito. Pero noon, sinubukan ko, hindi ito nabasag. Alam nyo ba kung bakit? Hindi yan sinusubukan. Pag nakakwintas yan, for example, ito sa Papa Jesus, yan. Yan, pag nakakwintas yan sa'yo, yan po ay tatalab. Tatalab po yan. Gagana talaga yan pag nakakwintas sa tao. Pag yan po ay sinubukan mo. Kasi nanggaling ito sa Panginoon. Yan, itong mga bagakay na walang butas, mga tuki-tuki, mga trinity, mga kabibi, nanggaling ito sa Panginoon. Siya po ang gumawa nito. Yan. Pero subukan mong apupukin ito na martilyo kung hindi ito mabasag. Pero pag nakadikit sa iyo, dyan po siya gagana. Gana po ang ating gamit, dyan po sa critical na yung buhay mo talaga ay kukunin. Dyan po talaga gagana ang gamit. Maniwala kayo sa akin, totoo po yan. Gagana po talaga yan. Pag kayo po ay susubukin po talaga, na kayo talaga ay kitilin yung buhay nyo at suot nyo yan, gagana po talaga yan. Alam nyo ba kung bakit? Ang mga antingero ay nasusugatan rin. Kahit nga ako minsan ay pagsuot ko ng gamit ay nasusugatan ako. Pero siya po kasi ay gagana pagdating po talaga sa enkwentro. Kaya itong ating mga gamit, for example, meron kayong nakita na nagpataga-taga dyan, respeto po sa ating nagpataga-taga, huwag kayong lumapit. Sa totoo. Huwag kayong lumapit na dala nyo ang aking gamit. Sigurado po, tatablan po yun ang pataga-taga. Masusumpa po talaga sila. Huwag kayong lumapit. Dumistansya po kayo ng 50 meters sa kanila. Huwag kayong lumapit sa katabi kasi sigurado pag lumapit kayo, matatablan po sila sa kanilang pagtaga-taga po. Totoo po yan. Maniwala kayo. Kaya ito na, pruiba nga Kabiboy na yung gamit mo po ay hindi ka talaga papakialaman ng demonyo. Ito. Alam niyo ba ito? Yan. Pagbukas ng sugat sa balikat ni Jesus, dito po nakasulat. Yan po ang nilagay ko sa akin bao. Sikreto yan. Back to back yan. Yan. Dito po nakasulat. Nakasulat po dito yung sugat ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung ilan ang sugat ng ating Panginoon sa kanyang katawan? Na hinampas po ng latigo, hindi niyo alam. Pero dito, pag meron kayo nitong dasal na ito, ay nako, dito nyo po malalaman kung ilan po ang sugat ng ating Panginoon. Ito na. Alam nyo ba, pag daladala nyo itong dasal na ito, kahit saan kayo mapunta o mapalagay, pasensya na po kayo, madumi ang aking kamay, kahit saan po kayo mapunta o mapalagay, ikay swertihin sa buhay. Hindi ka mahihirapan sa pagkain o sa pira. Nakuha po ito sa isang lalaki na inulog sa dagat. Siya po ay lumakad ng 3 araw sa dagat na hindi lumunod. Nang inahon, ito po ang nakuha na dasal sa kanya. Nilagay niya po sa kanyang baywang, kaya ginagawa itong pampaswerte sa buhay at maging pangkalahatan na gamit, anting-anting sa swerte. Kaya anting-anting na ha. Alam niyo ba kung bakit? Nandyan po nakalagay
Patalastas, ang mga dasal na nabanggit ay totoong mabisa sapagkat yan ay pinagtibay ng mga papa. Okay. Alam niyo ba kung sinong nilaglag sa dagat? Yung Santo Papa yun. Nilaglag po sa dagat, nilagyan po ng malaking lubid sa liig, nilagyan ng bato, siya po ay lumakad sa ibabaw ng dagat. At ang sabi niya, ang dasal na ito, pag dinasalo po, alam niyo ba ang purgatorio o impyerno? Marami ka pong maluwas sa purgatorio sa impyerno pag dinasal mo ito. Yan ang sabi niya. Sa loob ng 1 taon ay maliligtas ang 15 kaluluwa mula sa purgatorio. Papawiin ang kanilang parusa bilang resulta ng kanilang kasalanan. Pag dinasal mo ito, ang dasal na ito. For example, nandiyan na sa purgatorio yung kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, ay yun, meron silang kasalanan. Marami ka pong maluwas pa sa purgatorio. Nandun na kasi sa impyerno, pag dinasal mo ang dasal ito, napakasagrado. Hindi po mahilig si Kabiboy sa lahat ng orasyon, tandaan nyo. Hindi lahat ng orasyon ay malakas. Kahit isang 10 wheelers pa ang orasyon nyo. Pag naunahan ko kayo ng orasyon ko, ay naku, hindi nyo yan magagamit. Sayang lang po yan. Para kang hinubaran. For example, isa kang pulis, para kang hinubaran ng uniforme, hinubaran ka po ng sapatos, hinubaran ka ng baril, hinubaran ka ng magasin, hinubaran ka ng bala. Akala mo magagamit mo pa ang iyong dasal. Pero wala na palang silbi yan kay Kabiboy. Kasi totoo po ang mga gamit na yan. Meron po tayong mga skrito. Ito na. Diba sabi ko po, hindi ka talaga pakialaman ng demonyo. Ito na. Basahin po natin para maniwala kayo sa akin. Yan. Ang sabi niya, maging ang pinakamalakas sa mga anghel, arkanghel, kirubin, sirapin, kahit ang mga kaluluwa sa purgatorio ni ang mga demonyo o sa impyerno, demonyo sa impyerno o ang sinumang tao sa sang sinukob ay walang kapangyarihan magbukas ni tumingin sa aklat ng Diyos na kinatitirikan ng mga panahong darating at sa mga mangyayari. Yan. Yan na. Kahit pinakamataas pa na arkanghel, sirapin, kirubin, ay walang kapangyarihan na makahawak dito sa ating gamit. Kaya, ang ating gamit, disenyo po ito talaga sa mga manggagamot din. Bago lang po nag-aral ang lihim na karunungan, bago lang po manggamot, na napaganda talaga pag mayroon kayong gamit na ito na kwintas. Kasi ito po ang inyong poder na hindi kayo papakialaman po ng mga demonyo o engkanto. Kasi wala po silang kapangyarihan na tumingin o mabukas sa aklat ng Diyos. Tanging ang Panginoon lang po ang pwedeng makahawak sa atin. Kaya kita nyo dyan, na viral tayo, nakilala po tayo sa social media, sa Pilipinas at sa labas ng bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, dahil po sa gamit. Subukan nyo po na mayroong maposes dyan na hindi po mapigilan ng 10 tao, 20 na tao, napakalakas o nagpo-floating na, yung gumaganyan na Subukan mo ipakwintas yung aking kwintas. Sigurado pag hindi umalis ang masamang espiritu sa katanawan ng tao, ay matutunaw, malulusaw, mamatayan. Dahil sa panangga na yan na malakas. Subok yan. Ating gamit, swerte yan sa pamumuhay, swerte yan sa negosyo, subok yan. Kaya yan, yung isang mga gamot ay umiiyak sa akin at mayroon pang isa, hindi po natin pwede sabihin ang kanilang pangalan. Tutulungan ko po kayo bro, kung paano po palakasin ang ating gamit. Yan, manalangin sa Panginoon at ang gamit niyan, napakaswerte po yan. Subok yan, magagamit mo yan against evil spirits and all manners of witchcraft. Subok po yan ang mga gamit na yan. At totoo yan, meron ako dyan video. Sa bago lang po nanonood, tingnan nyo po ang mga video ko dyan pinost sa Facebook man o sa YouTube. Kaya ang gamit, huwag nyo pong itisting. Sa totoo, huwag nyo pong itisting. Meron po akong kaibigan noon, hindi ko rin sabihin ang kanyang pangalan. Tinisting niya po ang aking gamit. Tinisting niya. Kaya yun, nabaril niya ang kanyang paa. Ngayon talaga ay nag-ampo na talaga siya o nagsabi na hindi na talaga siya kailanman magtitisting po ng ating gamit. Kasi gagana po ang ating gamit sa darating po na critical talaga.
ikay po talaga ay pupudiran niya. Mapupudir talaga sa sayo. Yan. Kaya ulit, wala po tayong inapakan ng mga antingero o mga antingira o mga manggagamot. Sinasabi ko lang po ang totoo po. Yan. Kaya ito na. Mayroon nag-order sa akin na hindi ko pa napadala. Ibig sabihin, medyo special po ang iyong pinagawa sa akin. Kaya ito na, kanina, mayroon tayong pinadala sa GNT. Tatlo yan. Yan, tatlo po yan. Pinadala natin sa GNT kanina. Kaya sa interesado po ng ating gamit, kung inaalat kayo sa buhay, palalagi logi ang inyong negosyo, yan. Napakaswerte po yan sa pamumuhay at sa negosyo po. Ulit, hindi po ako nagsasawa na sabihin na respeto po talaga. Nirespeto ko po talaga lahat ng mga antingiros, mga antingiras. Mapagpalang gabi po, mapagpalang araw sa ating lahat.